Kaugnay po ng balitang yan, makausap natin live dito sa studio sa incoming Comelec Commissioner Grace Padaca. Good morning po, Commissioner. Good morning, Arnold. Opo. Yung mismong si Pangulo nagbayad ng piyansa, yung independence ba ng inyong posisyon eh hindi nakokompromiso doon, Governor? Yun yung sinasabi ng ilang kritiko. Yung aking magiging position bilang Comelec Commissioner. Oo. Kasi dapat independent kayo, di ba, as Comelec? Yes, Arnold. Oo. Ang masasabi ko dyan, yung mga darating na panahon at pagkakataon ang makakapagpatunay ng mga uri ng aking desisyon. I'm confident in myself sa aking kagustuhan na gumawa ng kung ano lang ang tama, Arnold. I don't think that I will be influenced by that. Okay. Hindi ba pwedeng tinanggihan nyo na lang at maraming daw nag-aambag din naman sa inyo, Governor? Totoo po yan. Noon nga pong mabasa ko yung sinabi ni Malutikia that would it have been more proper for me to reject it. Napaisip po ako doon. Kaya lang, remember na ito pong offer na ito ng Pangulo ay hindi po nangyari ngayong nabigyan ako ng position sa Comelec. Noon pa pong Mayo, nung unang nalaman niya ito, parang naging instinct niya na I will pay for Grace's bail as Noynoy Aquino, ang sabi niya. Ngayon at nabigyan ako ng position sa Comelec, sa totoo lang, Igan, i-explain ko yan sa pamamagitan ng feeling ko kahapon habang ako ay nagpepiyansa. Oo. Na sabi ko, tignan mo nga naman, sa halip na pumipirma ako ngayon ng Certificate of Candidacy ko sa Isabela, nandito ako ngayon na nag-fill up ng pangpiyansa ko. Na parang ang pangyayari doon, more than the Comelec, more than the Liberal Party, ang importante sa akin ay itong panggagago sa judicial system na nangyayari. So, sa tingin nyo, panggigipit pa rin ito noon, ano? Kaya kayo nakasuhan? Yes. Kung wala man itong Comelec appointment na ito, I would have expressed my point against the judicial processes more clearly. It just so happens na meron itong Comelec appointment eh. And I think na ganun din ang Pangulo na ang inisip niya ay yung kailangang baguhing judicial systems natin, mga taong nandyan na more than the Liberal Party, yung pagka-liberal naming dalawa, or more than his being president. Kasi kung ganun na yung sistema natin, I'd rather be bold than proper. I'd rather be bold for the right things. Okay, yung gesture niya ba ito parang sinasabi na rin niya na naniniwala siyang wala ka talagang pagkakasala dito sa malversation ng mga pondong ito? It's political harassment. At alam marahil niya that the facts and the law will be my defense. Okay, Governor, konting ano lang para maintindihan lang ng mga nanonood yung inyong kaso diyan sa korte, no? Ito yung kawalan ng bidding sa project ng mga farmers na na-award sa isang NGO. So, ang tanong, hindi ho ba talaga kailangan ng bidding doon, Governor? Yes, kasi ang aming argumento dyan, ang aming paliwanag dyan, ay hindi po ito kontrata ng pagbili ng goods o pagkontrata for services. Opo. Ay isang memorandum of agreement with an NGO na bago ko po ito pinasok, nagpaalam ako, humingi ng authority sa sangguniang panlalawigan ng Isabela headed by the Vice Governor. At binigyan naman po ako ng authority. And then pagkatapos, ni-ratify naman po nila yon. Kaya lang, nung dinemanda ako, nagdemanda si Ago Respicio, yung dating congressman, ako lang, hindi niya dinemanda yung Vice Governor at sangguniang panlalawigan. That is because that was about a few months before the 2007 elections. So matagal na pala itong kasong to? Opo. Nasa na ho siya? Nasa na ho siyang ikangay status? Meron po kaming certiorari sa Supreme Court. At isa rin pong dahilan kung bakit ako nag-decide na rin magpiyansa dahil last week meron pong update sa akin ang abogado ko na nagsasabing humingi na naman ng extension yung kabila para magbigay ng sagot sa atin. Okay. 4 na buwan na po yun. 4 na buwan na hindi pala umuusad at hindi po yun kasalanan ng Supreme Court. It's because hindi pa
wala pa bang maisagot yung kabila sa aking mga question kung bakit nila ako inaaresto? Okay. Hindi kaya sinasabi rin nila na dapat natapos muna yung kaso nyo para clean slate kayo sa Commission on Election, Governor? I don't think po na isang qualification yung wala kang kaso. Dahil kung ganun po ang mangyayari sa atin, edi ang mga katulad lang ng isang taong si Ago Respecio, nasa kamay lang yan na isang hindi karapat-dapat na taong mag-determine kung sino lang ang ma-appoint sa gobyerno. Ganun po ba yun? Na, well, si Secretary Jesse mismo had lots of cases against him, but does that make him a bad man? Yun po, maraming kaso ngayon dito. It's because madaling magsampa ng kaso, mahirap magpatunay. Okay. Puntahan na natin yung trabaho ninyo, Governor. Ano? Kailan kayo magsisimula dyan sa COMELEC? At ano bang nakita nyo ma-assign kayo dyan? Sa anong field, ika nga? Kahapon po ay nakita ko na yung appointment papers. Opo. At, well, hindi ko pa po alam dahil wala pa naman po akong nakakausap sa kanila. Dahil na-shy naman ako na magtanong kung hindi ko pa nakita yung aking appointment papers. Oo. Pero hindi ka ba nagulat na sa COMELEC ka na italaga ng ating Pangulo? Dahil nung araw, alam ko, biktima ka ng dayaan. Di ba? 3 times, 4 times. Maraming beses. Tapos ngayon bigla ikaw sa COMELEC. So, yung bang karanasan mo doon, nakita mo kung paano magkakaroon pa rin ng reforma? Opo, siguro manggagaling sa point of view ng isang dumaan sa elections, isang naging biktima. Halimbawa po, lagi kong problema noon na kapag may mga ballot boxes kami na pinapa-retrieve from the provinces, dadalhin sa COMELEC office, kailangan mo na magbayad ka ng sarili mong bantay doon sa bodega, 24/7, pakakainin mo, pasaswelduhin mo. Bakit ganun? Nasa teritoryo na siya ng COMELEC. Bakit yung ganong burden? Naggastos pa rin ang kandidato. Oo nga po Pero yung- ngayon, computerized na tayo. Anong tingin nyo dito, Commissioner? Well, kailangan po sigurong ayusing mabuti ito dahil it's only the second time that we are doing it, and based on the complaints and evidences that came out the last time, kailangan pong paghusayan pa rin ito. Okay. Sagutin nyo, ni-intriga din kayo, ba't sinamahan pa kayo ni Mar Rojas? Magkapartido po kayo, di ba? Opo. I think it's because, sa kanya, ipinasakamay ni Presidente yung pangpiyansa sa akin. Opo. Dahil ang una pong plano, kay Secretary Jesse. Dahil ikwento ko po sa inyo briefly lang na Sige po. noong pong natanggap ko yung warrant of arrest or yung information that there was a warrant against me, Opo. sinabihan ko po si Sec Jesse. Sabi ko, Sec Jesse, I'm already informing you na wala akong balak magpiyansa. Huliin nila ako kung huliin nila A ako. sign of protest, ano? Yes. So alam ni Sec Jesse yun, and then I think he shared that with the President, at yun kaagad yung sinabi ni Presidente, ako magpipiyansa, my personal funds, sabi po niya. So nung nag-usap kami ni Secretary Mar, paano yan, wala na si Sec Jesse, sabi ko, na. Opo. So parang he just took over. Okay. Ngayon po, ang inyong posisyon po ay isa sa mga tinitignan na nangunguna sa reforma sa mga hinaharap natin mga leader. Mensahe ho sa ating mga botante, Commissioner. Una muna, pwede sa mga gustong kumandidato, Igan. This is sige, the last day of oo nga filing. pala. Opo, sige po. This is the last day of filing. I wrote in a column last week na ang title, Tumakbo Ka. Na alam ko maraming nagdadala-isip ngayon. Last day, last minutes. Kung kayo po'y nag-aalinlangan, dahil kahit naman anong gawin nyo, kulang pera nyo sa vote buying o terrorism, pero alam nyo mas magaling kayo sa mga nasa posisyon, kung sa palagay nyo mas may magagawa kayong tama, sige po, mag-file lang po kayo. Kung hindi niya man kayo manalo, the experience itself, the knowledge that you can get from campaigning, malaking bagay na po yun na makakatulong sa inyo. At sana po, sa ilalim ng ganitong administrasyon ni Pangulong Aquino na I don't think will dictate na merong vote buying, terrorism, and automated manipulation, I can say that you have better chances of at it. Okay. Maraming salamat po at habang binabantayan niyo yung boto ng bayan, kami rin po ay magbabantay sa inyo, COMELEC Commissioner. Good luck po and God bless. Thank you, Igan. COMELEC Commissioner Grace Padaca.